ang siga ng disyerto. Kung paano pinaluha ng 5 Pilipinong bayani ang prinsipe ng Saudi Arabia at namangha ang mundo. Isang pangkahipitang utos ang inilabas mula sa Royal Palace, NG, Saudi Arabia. Abang sinunog, NG, Emega, Missile NG, Iran NMega, Refinery NG, Langis at ang buong mundo ay naghihintay, NG, Global Oil War. Ang unang bagay na ikinabahala na Crown Prince Mohammed bin Salman ay hindi ang langis kundi ang tubig. Ang reserba ng tubig sa buong Saudi Arabia ay sapat lamang para sa 48 oras, isang sakuna na inaasahang magaganap sa loob ng 2 araw. 30 milyong buhay ang mamamatay sa uhaw, lalo na sa al-ula, isang sinumpaang lupain na hindi nakakita ng isang patak ng ulan sa loob ng mahigit 60 taon. Ang madaing ng kawalan ng pag-asa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ngunit sa sitwasyong ito na lubhang desperado, isang bansa lamang ang naktas na kamay. Ang mga inhinyero mula sa Germany at United States na nagdala ng bilyon-bilyong dolyar ay ngumiti lamang ng may pangungutya. 5 Pilipino ang gustong baguhin ang kasaysayan, mas mabuting manalangin na umulan sa disyerto, sabi nila. Ngunit mula roon nagsimula ang isang 72 oras na pakikipaglaban sa buhay at kamatayan na nagpabago sa pangungutya sa matinding paganga. Ang kwento ng isang opisyal ng Saudi na karga ang kanyang namamatay na apo at 6 nga Pilipinong bayani na naglakbay sa bagyo ngang buhangin na may dalang welding machine. Isang tunay na kwento mula sa isang larangan ng labanan na yumanig sa mundo at nagpalua sa Crown Prince ng Saudi Arabia. Nagsisimula na ito ngayon. Bago tayo magsimula, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pagpindot sa subscribe button, like, at magiwan ng komentong Pilipinas, kaya natin, upang pasiglahin ang ating bansa. Ako si Tariq Al-Kotani, isang miyembro ng Royal Council ng Saudi Arabia at Director General ng Departamento ng Tubig ng Rehiyon ng Alula. Sa harapan ko ngayon ay nakahiga ang aking magandang 7 taong gulang na apo, si Zaira, sa isang kama sa ospital na may maputlang mukha. Sa kanyang payat na braso ay nakatusok ang isang makapal na dialysis needle habang ang life support machine ay gumagawa ng mekanikal na tunog na nagpapahiwatig ng panganib. Ang kanyang malabi ay basak at dumudugo tulad ng tuyot na lupa ng disyerto. Para sa aking apo na may sakit sa bato, ang malinis na tubig ay isang pinakmumulan ng buhay na mas mahalaga kaysa sa pinakamabisang gamot sa mundo. Ngunit ang meron lang ako ay maalat na tubig na habang iniinom ay lalong nasusunog ang lalamunan. Sinasala ko ang aking sarili dahil sa hindi ko kayang iligtas ang aking apo. Kaya sinuntok ko ang aking dibdib ng buong lakas bago bumaksak sa sahig sa pagkabigo. Sa telebisyon, ipinapakita ang live broadcast ng 12 ng missile ng Iran na lumilipat sa kalangitan ng Persian Gulf, nag-iwan ng pulang apoy. Makapal na itim na usok ang bumubuga na parang dambuhalang kabute sa silangang baybayin ng Saudi Arabia at sa pinakamalaking refinery ng langis sa mundo. Ang mga pandaigdigang news channel ay nagkakagulo sa pagulat na ang presyo ng krudo sa mundo ay tumalo ng 40%. Lahat ay abala sa pagtutuan ng pansin sa nasusunok ng gabalon ng langis at pagbibilang ng kita. Ngunit kasabay nito, ang sitwasyon sa Royal Palace ng Saudi ay lubhang kakaiba. Ang unang salita na lumabas sa bibig ng Crown Prince bin Salman ay hindi langis. May maputlang mukha, sumigaw siya, suriin ang mapangunahing power station. Unahin ang power station. Kailangan nating iligtas ang supply ng kuryente anuman ang mangyari. Bakit mas nag-alala ang tunay na pinuno ng isang oil kingdom tungkol sa power station kaysa sa balon ng langis? Ang dahilan ay napakasimple at nakakatakot. Ang aming bansa, ang Saudi Arabia, ay walang kahit isang ilog. Ang buhay nga 30 milyong mamamayan ay lubos na umaasa sa mga desalting plant na tubig dagat. Kung wala ang mga itmana, itwala kaming isang patak ng tubig na mainom, at ang puso na nagpapagalaw sa mga higanteng water plant na ito ay ang mga power station. Kung sirain ng missile ang power station, hihinto ang water plant at ang lalabas sa gripo ay alikabok at buhangin lamang. Ang reserba ng tubig sa buong Saudi Arabia ay
sapat lamang para sa 48 oras. 2 araw. Sa loob lamang ng 2 araw, 35 milyong mamamayan ang mamamatay sa matinding uhaw. Maski natatakutan ng Crown Prince bin Salman ang pagdurusa ng kanyang mamamayan na mamamatay sa uhaw kaysa sa mga missile. Sa lahat nga rehiyon, ang aking lugar na Al-Ula ang pinakamatindi ang tama. Sa loob ng 65 taon, ito ay isang sinumpaang lupay na sinalanta ng matinding taktuyot. Tuwing umaga, bago pa tumunog ang alarm clock, nagijizing ako. Nilalagay ko ang 15 walang laman, nalalagyan ng tubig sa aking lumang trek at nagmamaneho ng 25 kilometer papunta sa Water Distribution Center. Kung malate ako ng kaunti, kailangan kong pumila sa likod ng mahigit 200 tao. Bawat isa ay binibigyan lamang ng 20 litro ng tubig bawat araw. Ang dami na ito ay hindi sapat kahit para sa pag-inom, lalo na para sa paglilinis ng sarili. Sinubukan naming mag-pump ng underground water sa aming lugar ngunit ang salinity level nito ay umabot sa 4.5%, mas malat pa kaysa sa tubig dagat. Ito ay parang lason na sumisira sa panloob na organo tuwing ininom. Si Lola Laila, ang pinakamatandang babae sa aming nayon na 88 taong gulang, ay madalas umubo ng tuyo habang bumubulong ng mapropesiya na hindi namin naiintindihan. Ang mamaliliit na higante mula sa silangang dagat ay darating na may dalang malinaw na tubig para sa atin. Iginagalaw ko lang ang aking ulo. Iniisip na ito ay panaginip lamang ng isang matanda. Ngunit bilang Director General ng Water Resources, hindi ko na kayang makita ang mataga na yon na nakakasakit isa-isa pagkatapos uminom ng maruming tubig alat. Gamit ang malaking pondo mula sa palasyo, inimbitahan ko ang pinakamahuhusay na kumpanya mula sa buong mundo. Ang unang dumating nang may pagmamataas ay ang Siemens mula Germany. Si Dr. Muller, isang dambuhalang lalaki na may taas na 2 metro, ay inihagis ang isang 1,247 pahina na disenyo sa aking mesa. Tingnan ninyo ang pagiging perpekto ng German Engineering. Bawat turnilyo ay inilagay namin ng walang kahit isang pulgadang pagkakamali. Sinimulan nila ang malakihang pagtatayo ng pundasyon sa isang lupan na kasing laki ng 10 football field. Ang mga dambuhalang tangke na tumitimbang ng 50 tonelada bawat isa ay inangat ng kren at inilagay sa gitna ng disyerto. Sa unang araw ng pagsubok, lahat ay naksigawan nang maksimulang umagos ang malinaw na tubig. Niyakap ko ang aking apo na si Zaira habang umiyak. Talagang naniwala ako na natapos na ang aming pagdurusa at maliligtas ang batang ito. Ngunit ang masigawan ay naging madaing sa loob ng 1 linggo. Ang ultrafine filter, ang ipinagmamalaki ng Germany, ay ganap na nabara, hindi kayang pigilan ang pinong dumi mula sa disyerto. Ang halaga, ne ka pagpapalit, ne ka isang filter, lamang ay umabot sa 1.2 milyong dolyar. Mas malala pa, nang umabot ang temperatura ng tag-init sa 52 degrees Celsius, nagsimulang matunaw at sumabog ang masopistikadong electronic device isa-isa. Sa kadahilanang ito ay impyerno kung saan hindi maaring gumana ang teknolohiya ng tao. Umalis ang mga Aleman pagkatapos ng 3 taon. Iniiwan ang proyektong nakakahalaga ng 12 bilyong dolyar na nakabaon sa disyerto. Ang ikalawang tagapagligtas na lumitaw ay ang General Electric, GE, mula sa Estados Unidos. Nagmayabang sila, sinasabing gumagamit sila NG lihim na teknolohiya, na Pentagon na hinagamit sa mga nuclear submarine. Masyadong bobo ang maaleman sa pagbuang lahat ng napakalaki. Gumagamit kami ng 25 smart modules na kasing laki ng container na gumagana ng mag-isa. Tulad ng kanilang ipinangako, lahat ay naging maayos sa loob ng unang 3 buwan. Muling bumalik ang paasa sa aking puso. Ngunit dumating ang malaking sakuna nang bumalik ang unang sandstorm. Kahit na mahigpit na nakasara, ang microsand na may sukat na 0.1 micrometer na hindi nakikita ay pumasok sa mga puwang ng makina at sinuno ang lahat ng electronic circuit boards. 50 inhinyero ang lumipat mula sa punong tanggapan ng GE at nagtrabaho ng husto sa loob ng 1 buwan ngunit sa huli ay sumuko sila. Kahit ang teknolohiya sa kalawakan ay hindi kayang pigilan ang buhangin ng disyerto, sabi nila bago mag-impake. Ang pangatlo ay ang Japan.
Nagtrabaho sila mula 5 ng umaga hanggang 11 ng gabi, yumuyukot ng 90 gra at nakakabit ng mga pipeline ng napakaingat na tila isang gawa ngang sining. Ang lasa ngang tubig ay kamangha-mangha rin. Ngunit nang matanggap ko ang quotation, halos himatayin ako. Ang buwanang operating cost lamang ay umabot sa $18.5 milyong. Bawat nasirang piyesa ay kailangang i-airlift mula sa kanilang punong tanggapan sa Japan. Paano kayang matustusan ng aming rehiyon na may taunang budget na $10 milyong? Ang ganitong walang katuturang istruktura ng gastos kung saan ang presyo ng tubig ay 10 beses na mas mahal kaysa sa presyo ng langis. Sa huli, umatras din ang Japan. Ang ikaapat ay ang China. Ang aming presyo ay isang ika-10 ang presyo ang Germany. Sabi nila habang nagdadala en 500 manggagawa at nagtayo en planta sa loob en 3 buwan. Ngunit isang linggo pagkatapos ng operasyon, ang tubig ay nagsimulang bumaho at naglabas ng dilaw itim na residue. Nang suriin, lahat ng tubo ay kinakalawang na at ang ma-filter ay mga peking produkto na may butas-butas. Sa huli, ang halaga ng pagpapasabog at pagbuwag sa buong pasilidad ay mas mataas kaysa sa halaga ng construction. 8 bansa ang dumating at umalis, pinaglalaruan kami. Isang budget na $5 bilyong, nakatumbas ng humigit kumulang 23 bilyong ringgit, ay nawala na parang usok sa disyerto. Tinawag ng media sa mundo ang aming rehiyon ng Al-Ula na pinakamasamang butas ng pag-aaksaya ng pera sa mundo, kung saan hindi man lang makagawa ng isang pata ng tubig kahit na bilyon-bilyong dolyar ang nailaan. Isang karaniwang umaga, bumukas ng malakas ang pintuan ng aking opisina at isang staff ang pumasok na may maputlang mukha. Sir Director, emergency call mula sa ospital, si Zaira. Si Zaira ay nawalan ng malay at isinugod sa intensive care unit. Inihagis ko ang aking ballpen at tumakbo sa ospital na parang bali. Nang buksan ko ang pintuan ng emergency ward, parang huminto ang tibo ng aking puso. Sa maliit na katawan ng aking apo na walang dugo, dos-dos ng tubo ang nakasabit na parang bahayang gagamba. Ibinigay ng doktor ang medical chart na may malungkot na ekspresyon. Ang creatinine level niya ay 5 beses na mas mataas kaysa sa normal na tao. Ang kanyang magabato ay ganap ng nasira. Kung hindi siya makakatanggap ng malinis na tubig, si Zaira ay mayroon na lamang hindi hihigit sa 6 na buwan. 6 na buwan. 6 na buwan lamang. Hahayaan ko lang ba na mamatay sa uhaw ang sarili kong apo sa gitna ng tagtuyot na hindi namin nalutas sa loob ng 15 taon? Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa walang lamang opisina, nakatitig sa computer screen na may pulang mamata, nahanap akong maartikulo at research papers mula sa buong mundo na parang bali. Bagong teknolohiya sa desalination, nega tubig dagat, paglilinis, nega ultrasaline water, solusyon sa krisis, nega tubig sa disyerto. Wala nang ibang bansa ang maasahan ko. Doon ko napansin ang isang maliit na artikulo sa Ingles sa sulok na Google search window. Pilipinas Hydrotech ay matagumpay na naisakatuparan ang kauna-unahang ultrasaline water desalination sa mundo sa tubig ng Manila Bay. 100,000 tonelada bawat araw. May kakayahang linisin ang tubig na may salinity na 4,500% hanggang 99%. Kinusot ko ang aking mamata, hindi makapaniwala. Salinity na 4,500%, ang parahong eksaktong bilang ng aming maruming underground water sa Al-Ula. Pilipinas, isang maliit na bansa sa Asya na alam ko lang ay ang adobo at ang masikat nating OFW na nagtatayo ng mga pinakamatatayo na gusali sa mundo. Kaya ba ngang maliit na bansang iyon na magdala ng solusyon sa impyernong disyerto na ito, kung saan ang superpower tulad ng Amerika at Germany ay sumuko na? Ngunit wala na akong ibang pagpipilian. Nanginginig ang aking daliri habang tinatype ko ang email. Ikinuwento ko ang lahat. Ang aming nakakatakot na data sa kalidad ng tubig. Ang 15 taon ng kasaysayan ng pagkabigo. At ang kwento ng aking apo na may 6 na buwan na lamang ang nalalabi sa buhay. Nang nanginginig ang mga kamay, tinatype ko ang bawat salita. Mangyaring tulungan ninyo kami. Handa kaming magbayad ng anumang halaga.
Pagkatapos pindutin ang send button, ipinaupo ko ang aking ulo sa mesa. Lumipas ang gabi, ang aking mabalikat ay nanginginig sa pagpipigil ng luha. Ang asul na ilaw lamang mula sa monitor screen ang nagpapaliwanag sa madilim na opisina. Kinabukasan ng umaga, isang reply email ang dumating ng napakabilis. Nang buksan ko ito, natigilan ako. Sa screen ng monitor ay may dalawang simpleng ngunit matigas na linya lamang. Tinatanggap namin ang hamon. 72 oras. Sapat na ang 2 container at 5 inhinyero. Naghahanda na kami. Nagpadala ang Germany ng 50 tao at umabot ng 3 taon. Nagdala ang Amerika ng 25 container at sa huli ay sumuko. Ngunit sila, gusto lamang nilang 5 tao at sa loop lamang ng 72 oras. Sino sila? Mga tagapagligtas o mga baliw na pinaglalaruan ang aking desperadong sitwasyon. Paulit-ulit kong binasa ang maikling reply na iyon 10-20 beses. Ang walang katuturang pangako na ito ay nagpalitaw ng isang marupok na pag-asa sa tabi ng matinding pag-aalinlangan. Ngunit hindi ako maaring umupo na lamang at maghanda ng libing para sa aking apo. Agad akong nagpatawag ng emergency meeting ng District Council. Dose-dose ng matatanda na namamahala sa alula ang nakaupo sa paligid ng roundtable na may seryosong mamukha. Nang ipakita ko ang reply email mula sa pangkat ng Pilipinas Hydrotech sa screen, ang meeting hall ay napuno ng bulungan na may halo ng galit at pangungutya. Isang matandang may puting balbas, si Abdullah, ang pumalo sa mesa. Tarik, nawawala na ba ang iyong katinuan? 50 inhinyerong Germany na nahukaying lupa sa loop ng 3 taon ay nabigo. Ang Amerika, kasama ang teknolohiya ng Pentagon, ay tumakbo rin nang matapos ang isang sandstorm. At ngayon, sinasabi mong 5 tao mula sa isang maliit na bansa sa Asya ang darating at gagawa ng tubig? Ito ay isang insulto. Ang bisegobernador sa tabi niya ay sumingit ng malamig. Pilipinas. Hindi ko nga alam kung nasaan ang bansang iyon. Hindi ba iyon ang bansang kilala lamang sa pagkain at matataas na gusali? Gusto mo pa bang maaksaya ng oras at pera? Umabot na sa sugdulan ang galit ng mga tao. Hindi natin maaring aprubahan ang isang katawa-tawang mungkahi na tulad nito. Lahat ay nagpahayag magtutol. Kinagat ko ang aking malabi at lumakat sa gitnang bulwagan. Sa nanginginig na tinig, nakiusap ako, mga Ginoo, sa sandaling ito, ang ating mga anak ay uminom ng maruming tubig alat at nasisira ang kanilang mga bato. Ang aking apo na si Zaira ay may 6 na buwan na lamang. Mananatili na lamang ba tayo at maghihintay sa araw ng kanyang kamatayan? Kung nabigo ang Germany at Amerika, ang tanging natitira ay umasa tayo sa isang himala na tahimik ang bulwagan. Nang sandaling iyon, si Nasser, ang pinakabatang miyembro ng konseho na nakaupo sa likod, ay nagtaas ng kamay. Sumasang-ayon ako. May punto ang Director General. Ang smartphone na ginagamit ko ay gawa sa Korea at ang refrigerator sa bahay ko ay gawa rin dun. Ngunit huwag nating kalimutan, ang pinakamataas na tore sa mundo noong isang panahon ay itinayong isang kumpanya mula sa Pilipinas. Hindi sila basta-basta pagdating sa teknolohiya. Ano ang masama kung susubukan natin? Pagkatapos na matsining pagtatalo, ginawa ang botohan. Ang resulta ay tabla, titi. Sa bingit ng pagkabigo, isang huling boto ang pumanik sa pagsang-ayon at ang mungkahi ay naaprubahan ng may maliit na mayorya. Ngunit ang matatanda ay nagpataw ng isang napakalupit na kondisyon. Sige, bibigyan namin kayo ng isang pagkakataon, ngunit ang kondisyong ito ay dapat malinaw na nakasaad sa opisyal na tender. Kailangan nilang gumawa ng perpektong kalidad ng tubig sa loob ng 72 oras pagkatapos dumating. Kung maantala kahit 1 minuto o kung may kahit isang patak ng dumi, lahat ng gastos ay sasagutin ng Pilipinas at sila ay palalayasin mula sa kaharian ng Saudi Arabia magpakailanman. Hindi na ito kondisyon kundi isang banta para hindi sila dumating. 72 oras para sa isang trabaho na dapat ay tumagal ng 1 taon. Nang nanginginig ang makamay, ipinadala ko ang opisyal na sulat ng imbitasyon na naglalaman ng nakababaliw na kondisyon na ito sa punong tanggapan ng Pilipinas Hydrotech sa Pilipinas. Sa aking puso, nanalangin ako ng daan-daang beses. Diyos ko, huwag nawa silang matakot
at tumakbo pagkatapos, basahin ang walang katuturang kondisyon na ito. Mangyaring huwag ninyo kaming iwanan. Ngunit 10 minuto lang pagkatapos kong ipadala ang imbitasyon, may malakas na tunog ng notification sa aking computer. Binuksan ko ang email. Ito ay isang linya na kumpirmasyon mula sa isang lalaking nagngangalang Inhinyero Shukri. Pinunungang pangkat ng Pilipinas Hydrotech. Kondisyon tinatanggap. Darating kami sa King Khalid Airport bukas ng 8 ng umaga. Napatindig ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Sila ba ay baliw o talagang mayroon silang magic na kamay na kayang paamuin ang disyerto? Nang gabing iyon, tinawa ako ni Lola Laila na 88 taong gulang. Sa kanyang kama, ang kanyang malabong mata ay kumikinang ng kakaiba. Tarik, napanaginipan ko ulit. Ang malilit na tao mula sa silangang dagat ay dumating. May karga-kargang karagatan sa kanilang likod habang naglalakad sa disyerto. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, bumibiya ang buhangin at bumubukal ang malinaw na tubig. Darating sila para iligtas tayo. At tulad ng isang himala, si Zaira, na nasa trauma sa intensive care unit, ay biglang namulat ng kanyang mamata at bumulong sa mahinang tinig. Apo, may matito mula sa silangan. Bigyan mo ako ng malamig na tubig. Ito ba ay ilusyon lamang o isang senyales ng matinding labanan sa loob na 72 oras na paparating? Kinuyom ko ang aking kamao, tumingala sa silangang kalangitan, at nagbantay buong gabi. Pagkaraan ng 2 araw, nakatayo ako sa arrival hall ng King Khalid International Airport. Malakas ang tibok ng aking puso, tila gustong pumutok. Sa gitna ngang kumpulang ng mga security guard at mamamahayag, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng uniform na may logo ng Pilipinas Hydrotech ang lumabas sa gate. Ngunit nang makita ko ang kanilang hitsura, napabuntong hininga ako. Ang pangkat ng Siemens mula Germany ay binubuo ng 50 dambuhalang inhinyero na may taas na 2 metro, na nakapila tulad ng mga sundalo. Ang pangkat ng Amerika naman ay lumapa na parang mga sundalo. May dalang 12 ng bag na sopistikadong kagamitan. Ngunit ang lumalakad patungo sa akin ay isang grupo lamang ng ordinaryong lalaki at babae. Ang pinakamatangkad marahil ay hindi umabot ng 175 cm. May dala lamang silang 4 na lumang bagahe at 2 kahon ng papel. Assalamualaikum. Ako si Inhinyero Shukri de la Cruz, pinuno ng espesyal na pangkat ng Pilipinas Hydrotech. Sabi ng isang lalaking nasa 40s. May balat na kayumanggi at may ngiti na puno ng kabaitan. Sa likod niya ay nakatayo si Dr. David Tan, isang bihasa sa Artificial Intelligence, AI, system na may salamin. Si Mang Ben, isang veterano sa pag-install ng makinarya. Si Ruel, dating miyembro ng mga construction battalion, na sanay sa electrical control. At ang tanging babae, si Dr. Aina, isang advanced material specialist na may hawak na manipis na filter na tila buhay niya ito. Ang kanilang kagamitan ay tila napakakonti. Pinigilan ko ang pagkabigo at nagtanong, Inhinyero Shukri, ito lang ba ang lahat ng inyong kagamitan? Sa pamamagitan nito, gusto ninyong baguhin ang aming disyerto sa loob ng 72 oras. Tila nabasa ni Inhinyero Shukri ang aking pag-aalala. Mas lalo siyang umiti at sumagot sa matatas na Arabic, Assalamualaikum. Huwag kang magalala, Director General. Ang tubig ay hindi ginagawa ang laki ng makina kundi ang teknolohiya. Ang aming pangunahing kagamitan 2 container ng modules ay nasa biyahe pa sa cargo plane. At may isang bagay na kailangan kong itama, Director General. Biglang naging matalas ang tingin ni Inhinyero Shukri na parang agila. Ang 72 oras ay masyadong mahaba. Susupilin namin ang inyong disyerto sa loob ng 48 oras. Eksaktong 9 gram umaga bukas. Ginagarantiyahan kong masisiyahan kayo sa sariwang malinis na tubig. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. 48 oras? 5 taon mula sa siya ang nagdeklara na sasakupin nila ang impyernong buhangin na ito sa loob ng 2 araw, isang lugar kung saan nabigo ang Germany at Amerika na makalabas ng buhay. Ngunit kung mabigo kayo, kayong lahat ay lalaitin at palalayasin. Wala ba kayong pakialam? Iniabot ni Inhinyero Shukri ang kanyang magaspang at makapal na kamay at mahigpit na hinawakan ang aking kamay.
Mula sa kanyang mainit na pagkakahawa at matatah na tinig, ang masalita ay tumago sa aking matainga. Director General, kami ay anak ng henerasyon ng aming maama na nagtrabaho sa ilalim ng matinding init na 50 degrees Celsius sa disyerto ng gitnang silangan. Nahinang sila nang bakal gamit ang kanilang makamay, lumamon ng buhangin habang nagtatayo ng highway para sa inyong bansa. Ang dugo ng kanilang pakikipaglaban ay dumadaloy sa aming maugat. Kapag nagsimula na kami, hindi kami titigil hanggang bumukas ang gripo ang tubig. Sa pagtingin sa kanyang mata, sigurado ako na ang tingin ng 5 taong ito ay hindi tingin ng mga lakal na dumating upang maganap ngang kita. Ito ay tingin ng isang suicide squad na handang lumaban. Magagawa kaya ngang 5 ordinaryong Pilipino na sirain ang 60 taon ng sumpaang disyerto at gumawa ang pinagmumulan ng buhay sa lupang 48 oras? O magiging biktima sila ngang sandstorm tulad ng Germany at America at palalayasin magpakailanman. Ngayon, nagsisimula ang 48 oras na countdown na magpapamangga sa buong mundo. Nang magsimula ang 48 oras na countdown, si Inhinyero Shukri, bago pa man mailagay ang kanyang magamit sa tirahan, ay agad akong hinila at hiniling na dalhin sa site. Dinala ko si Inhinyero Shukri at ang 4 na Pilipinong inhinyero gamit ang aking jeep sa libingan ng pagkabigo sa gilid ng Al-Ula. Nang dumating kami sa site, ang malabi nga nabigong proyekto na iniwan ng superpower sa loob ng 15 taon ay nakakalat na parang pangit na bangkay. Ang magalawangin na tubo na gawa ng Germany na naglalabas ng pulang tubig, ang mga modula na gawa ng Amerika na itim dahil sa sunog at puno ng buhangin at ang mga lumang peking filter na gawa ngang China na UP at walang hugis ay nakakalat sa ilalim ng matinding init ng disyerto. Ito ang libingan kung saan nalibing ang pag-asang Al-Ula, sabi ko. Inhinyero Shukri, prangka kong sasabihin, hindi pa rin ako naniniwala na kaya ninyong sirain ang sumpang ito sa loob ng 2 araw. Sumabo ako ngang tawa ng may pangungutya. Ngunit ang reaksyon ni Inhinyero Shukri at ng 5 Pilipinong inhinyero ay ganap na hindi inaasahan. Malayo sa pagkawala ng pag-asa, tumakbo sila patungo sa tambak ng bakal na basura na may nagniningas na mga mata, tila nakatuklas sila ng kayamanan. Si Mang Ben, ang machinery expert, ay nagsuot ng makapal na guantes at pinagpapalo ang dambuhalang tubo na gawa ng Germany. Boss, pwede pa ito. Talagang matibay at malakas ang kalidad ng bakal ng Germany. Kung lilinisin natin ang kalawang salup, pwede pa itong gamitin ulit bilang pangunahing daluyan. Perpekto. Sa tabi niya, si Ruel, ang veteran ng electrical control, ay nagduktong mga naputol na wire habang nakangiti. Ang transformer na iniwan ng mama puti. Kung ayusin lang natin ng kaunti ang coil, babagay sa ating sistema, ang civil work at mga tubo ay nariyan na. Kung ganito, hindi na 48 oras, 35 oras, pa nga ay matatapos na. Hindi sila naghahanap ngang dahilan sa gitna ngang labingang pagkabigo. Sa halip, nakahanap sila ngang pambihirang potensyal. Ang kanilang diskarte ay lubhang naiba sa mga eksperto na humihingi ngang bilyon-bilyong budget at gustong mahukay ngang bagong lupa. Sila ay mga praktikal na tao na nakakatakot, kayang gawing sandata ang lumang bakal. Kinabukasan ng umaga, alas 6 ng umaga, sa wakas ay dumating ang 2 container na inilipat mula sa Pilipinas. Daan-daang taga-nayon at miyembro ng District Council ang dumating upang manood. Si Abdullah, ang matandang mapanuri, ay nakahalukip-kip, naghihintay na buksan ang pintuan ng container. Nang mabuksan ang pintuan ng container, nakaroon ng halahakan sa gitna ng mga tao. Haha, ano yan, Direktor General? Nagbibiro ba kayo sa amin? Ang dala-dala lang nila ay mga laruang kahon na iyan. Malakas na tumawa si Abdullah. Totoo nga, ang kagamitan na lumabas sa container ay 4 lamang na parisukat na metal na kahon na kasing laki ngang 2 pinto na refrigerator. Noon, ang pangkat ng Germany ay nagdala ng 12 ng dambuhalang tangke na kasing laki ng apartment na tumitimbang ng 50 tonelada bawat isa. Para sa mga taga-Saudi na naalala ang kadakilaan na iyon, ang kagamitan ng pangkat ng Pilipinas ay mukhang nakakalungkot na lata. Ngunit hindi man lang natinag si Inhinyero Shukri sa pangungutya. Yumukot siya ng may pagalang. Mga Gino,
Ang tubig ay hindi ginagawa ang laki kundi ang teknolohiya. Ang isang maliit na kahon na ito ay kayang gumawa nga 1,000 ton lada nga malinis na tubig bawat araw. Kung apat ang gagana, makakagawa ito ngang 4,000 tonelada, sapat na para sa buong alula upang uminom, maligo at magtanim. Pagkatapos nun, si Dr. David Tan, na may salamin, isang graduate ng isang kilalang universidad, ay binuksan ang kanyang laptop at isinaksak ang mga wire sa kagamitan. Mga komplikadong graph at numero ang lumitaw sa screen. Direktor General, manjaring tingnan ang screen na ito. Ito ang pinagmamalaking Artificial Intelligence, AI, Control System, NAJ, Pilipinas, Hydrotech. Ang AI na ito ay magbibilang ng libu-libong beses bawat segundo ng temperatura ng disyerto, laking butil ngang buhangin, at pagbabago sa salinity level ng underground water hanggang sa decimal point. Nabigo ang mga kanluranin dahil kinailangan nilang manual na ayusin ang mga balbula at presyon ng filter. Ang aming AI ay automatikong mag-adjust sa kapaligiran ng disyerto upang protektahan ang makina. Habang namangha ako sa screen, maingat na inilabas ni Dr. Aina, ang Advanced Material Specialist, ang isang manipis na filter na parang papel mula sa kanyang bag. Narinig ko na ang underground water ng alula ay nakamamatay na tubig na may 45% salinity. Nakikita ba ninyo ang manipis na membrane na ito? Ito ang graphene oxide filter na unang matagumpay na nakomersyalize sa mundo ng Pilipinas. Ang tinik ni Dr. Aina ay punong pagmamatas. Ang laking butas sa filter na ito ay 0,3 nanometer, sata 0 beses na mas maliit kaysa sa isang hiblang buhok. Ang mamolekula ng tubig ay kayang dumaan dito, ngunit ang mas malalaking molekula ng asin, bakterya, virus at mabibigat na metal ay mapi-filter ng 100% ng perpekto. Anumang malat na tubig na dadaan dito ay magiging tubig na mas malinaw pa kaysa sa tubig na Alps Glacier. Agad siyang kumuha ng marumi at maalat na wastewater at ibinuhos ito sa filter. Ang ngapata ng tubig na nahulo sa ilalim ay malinaw at kumikinang. Hindi ka panipaniwala. Nabuka ang bibig ni Abdullah at ang mata ganayon na kanina ay nagbibiro ay natahimik na bigla. Alas, 9 ng umaga, nagsimula ang pag-install. Dito ako nakatanggap ng pangalawang sorpresa. Ang mga inhinyerong Germany at Amerika ay umupo lamang sa air-conditioned cabin, umiinom asa at nagbibigay ng direksyon sa pamamagitan ng radyo. Ang pawisan sa site ay laging ang mga subcontractor na Saudi, ngunit ang 5 Pilipinong ito ay lubhang naiba. Inalis ni Inhinyero Shukri ang kanyang damit at, habang tumutulo ang pawis, ay kinalinga ang tubo na bakal sa kanyang balikat. Umabot sa 47 degrees Celsius ang temperatura. Ang nakakasakal na init ay kayang magsanhingang paso sa balat kapag hinawakan ang mainit na bakal. Ngunit si Mang Ben at Ruel, na may mapulang mukha, ay patuloy na nahinang. Inhinyero Shukri, mangyaring huwag ninyong pilitin ang inyong sarili, tatawag ako ng lokal na manggagawa. Tumakbo ako upang pigilan sila. Pinunasan ni Inhinyero Shukri ang kanyang pawis at tumawa. Haha, Director General. Normal lang ang ganitong init. Mas malala pa ang matinding init sa Pilipinas na may mataas na humidity. Saka, may isang matigas na ugali kami, mainhinyero ngang Pilipinas. Hindi kami naniniwala sa mga turnilyo na hindi hinihigpitan ng aming sariling kamay. Pakiusap, lumayo-kayo, may lalabas na apoy. Sa oras ng tanghalian, isa pang kakaibang tanawin ang naganap. Ang mga Amerikano ay binibigyan ng burger at Coca-Cola na dinadala sa helicopter. Ang mga Pranses naman ay nasisiyahan sa 3 oras na pagkain. Ngunit ang pangkat ng Pilipinas ay umupo lamang sa ilalim ng tubo, binubuksan ang balot ng adobo at kanin, at kinakain ito ng masarap. Tinawag nila ang mga batang nayon at ibinahagi ang kanilang mahalagang pagkain. Ngumiti ang mabata. Nang sandaling iyon, ang aking apo na si Zaira, na naka-wheelchair at may respiratory support device, ay dumating sa site kasama ang nurse. Apo, gusto kong makita ang matito mula sa silangang dagat. Nahirapan ako sa kanyang mahinang tinik. Ibinaba ni Inhinyero Shukri ang kanyang adobo at kanin, nilinis ang kanyang kamay at lumapit sa wheelchair ni Zaira. Lumuhod siya,
Isinaayos ang kanyang antas ng mata sa matang bata. Ang kanyang magaspang at makapal na kamay ay mahigpit na hinawakan ang mali na kamay ni Zaira. Ikaw ba si Zaira? Tila naluha ang mata ni Inhinyero Shukri. Nangangako ako, Apo, bukas ng umaga, bibigyan kita ng pinakamalamig at pinakamalinaw na tubig sa mundo upang inumin ng lubos. Ang tito mula sa Pilipinas ay nangangako sa kanyang buhay. Mahina lamang na tumango si Zaira at ngumiti sa unang pagkakataon. Nang makita ang eksenang iyon, lumabo ang aking paningin. Dumating ang gabi ngunit ang mga ilaw sa site hindi kailanman namatay. Bumagsak ang temperatura ng disyerto sa ilalim ng freezing point. Lahat ng taga nayon ay umuwi na, ngunit ang 5 Pilipinong bayani na may flashlight sa kanilang ulo ay patuloy na nag-install ng makina at nakokonekta ng matubo sa dilim. Alas 11 na gabi, nagdala akong mainit na sa tinapay sa site. Nagtanong ako kay Inhinyero Shukri, bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ba kayo ay mgadayuhan lamang na dumating upang mahanap ng pera? Bakit ninyo tinatanggap ang nakababalif na 72 oras na kondisyon na ito at isinasa panganib ang inyong buhay sa disyerto? Habang humihigop ngang mainit na tsaa, tumingin si Inhinyero Shukri sa mga bituin sa kalangitan at sinabi, Director General, ang aking ama, noong 1970, nang mahirap pa ang Pilipinas, ay dumating sa Saudi Arabia upang magtrabaho bilang construction worker. Natulog siya ng masikip sa loob ng container na walang air condition, lumamon ng buhangin habang nagtatayo ng mga highway at gusali para sa inyong bansa. Ang na pinahirapan niya ang nakpalaki sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging isang inhinyero ngayon. Nanginginig ang tinig ni Inhinyero Shukri. Ang henerasyon ng aming mga ama ay nagtayo ng mga daluyan ng dugo para sa bansang ito gamit ang kanilang mga hubat na kamay. Ngayon, turno ko bilang anak na magpadaloy na malinaw na tubig na buhay sa madaluyan na dugo na kanilang itinayo. Hindi kami dumating para lamang sa pera. Ito ay isang pagpupugay sa sakripisyo ng aming nga ama kalahating siglo na ang nakalipas. At patunay ngang bagong kasaysayan na isinulat ng bansang teknolohiya ngang Pilipinas. Pakiramdam ko ay tila binugbog ako ngang martilyo. Iba sila. Ang majabang na kanluraning kapangyarihan ay tinatrato kami na parang ignorante at gusto lamang kumita. Ngunit ang mainhinyero mula sa silangan na maliit ngunit matatag ay naunawaan ang kasaysayan ng aming lupain at taos-pusong. Natanim ngang butong ang pag-asa sa disyerto kung saan inilibing ang kanilang maama. Nagtaas ako ng makamay at nanalangin kay Allah, Ya Allah, biyayan ninyo ng malinaw na tubig ang makahangahangang inhinyero na ito. Kinabukasan ngumaga, alas 7 ngumaga, natapos ang lahat ng modula tubo. Ang 5 Pilipinong bayani ay mukhang pagod na may malalim na mga mata ngunit ang kanilang tingin ay matalas pa rin at nagniningas. Alas 9 ng umaga, papalapit na ang takdang oras ng 48 oras. Daan-daang taga nayon, si Zaira sa kanyang wheelchair, at si Lola Laila na gumawang propesya ay nagtipon, naghihintay ng may kaba. Nakatayo si Inhinyero Shukri sa harap ng mind control panel na may seryosong ekspresyon. Buhayin ang power, magsimulang gumana ang mind pump, ang malakas na tuno ng motor ay pumutol sa katahimikan ng disyerto. Ang mabahong maalat na tubig mula sa lalim na 800 metros sa ilalim ng lupa ay binubomba pataas sa pamamagitan ng dambuhalang tubo. Sa monitor ng AI ni Dr. David Tan, mabilis na tumalo ng mga numero. Temperatura ng pinagmulan 42 degrees, salinity 4.51%, turbidity 3,170 NTU. Inayos ang presyon, filter, automatiko. Lahat ay lumunok. Nakatutok ang mga mata sa discharge pipe. 1 minuto, 2 minuto, 3 minuto. Kus. Nang may malakas na tunog, lumabas ang tubig mula sa discharge pipe. Ngunit kakaiba ang kulay nito. Hindi malinaw na tubig kundi makapal na dilaw na putik. Sumpa, alam kong mabibigo na naman. Palayasin ninyo na ang mga manloloko na ito ngayon din. Sigaw ni Abdullah na may maputlang mukha. Narinig ang madaing kawalan ng paasa mula sa mga tao. Nahulog ang aking puso. Ayaw ko na. Ngunit sumigaw si Dr. David Tan. Teka,
Hindi ito underground water. Ito ay ang maruming tubig na naiwan sa lumang tubo ng Aleman. Bigyan kami ng 10 minuto pa. Ang nagpapahirap na 10 minuto ay tila 10 taon. Dahan-dahan, ang putik na tubig na umagos ay nagsimulang luminaw. Biglang, tila sa lamangka, ito ay naging transparent. Malinaw na tubig na parang kristal ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tumakbo ako na parang baliw, sinasalo ang tubig gamit ang dalawa kong kamay at ininom ito. Gulp, gulp, natigilan ako. Nahulog ang baso at umupo ako sa lupa, nagbulungan ang mata ganayon, nakatingin sa aking reaksyon. Bakit? Malat pa ba ang tubig? Tanong ni Abdullah na nangingini ang maalabi. Sumigaw ako, walang lasa, walang lasang asin, walang lasang bakal, walang lasang lupa. Ito ay perpektong sariwang tubig. Ito ay isang himala. Sa harap ng pinakmumulan ng buhay na bumubukal sa gitna ng disyerto pagkatapos ng 65 taon, lahat ay nayakapan at nagsigawan. Nagpatira pa ang mga matatanda sa lupa. Nagtakbuhan ang mga bata sa ilalim nag-aagos na tubig, naglalaro ng masaya. Ngunit sa gitnang kasiyahan, si Inhinyero Shukri lamang ang nakahalukip-kip na may seryosong mukha. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa monitor. Huwag muna kayong magsaya. Ito ay simula pa lamang. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang sistemang ito ay kailangang tumagal ng 24 oras nang walang tigil sa ilalim ng hamon ng disyerto upang ituring naganap na matagumpay. Ang babala ni Inhinyero Shukri ay agad na nagpalamig sa festive mood at tulad ng dati, ang kanyang masamang pakiramdam ay nakatoto sa pinakamasamang paraan. Alas, 2 ng hapon, nang pinakamatindi ang sikat ng araw. Ping! Lahat ng tunog ng makina ay biglang huminto. Ang monitor ng AI ni Dr. David Tan ay naging itim. Nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa disyerto. Anong nangyari? Nagtanong ako ng may kaba. Sinyuri ni Ruel ang main distribution board at nagmura. Patay na, natuno ang main cable mula sa lokal na electric substation dahil sa matinding init. Ganap na naputol ang supply ng kuryente. Kapag naputol ang kuryente, ang pump na nagtutulak, nega mataas, na presyon nega tubig ay hihinto. Kapag huminto ang pump, ang malat na tubig na dumadaloy patras ay agad na magbabara sa graphene filter na gagawing sirang bakal ang makina magpakailanman. 10 minuto na lamang ang natitira. Matatapos ba ang 48 oras? Napakikipaglaban ng mga Pilipinong bayani na walang kabuluhan sa harap ng sumpangang disyerto? Sa kritikal na krisis na ito, nagsisimula pa lamang ang tunay na pakikipaglaban ng Pilipinong bayani. Sa gitna ng tahimik na disyerto, ang tanging naririnig ay ang nakakabisa na hininga ng matao, nawalan ng kuryente, huminto ang dambuhalang pump. Sa nakatakot na katahimikan na ito, may 10 minuto na lamang bago ang maalat na tubig na dumadaloy paatras ay punitin ang sopistikadong graphene filter. Masasayang lang ba ang lahat ng pagpapawis sa loop ng 48 oras? Nang sandaling iyon, sumigaw si Ruel, ang veteran ng electrical control, sa akin na may pulang mga mata. Director General, dalhin ang lahat ng truck sa nayon dito ngayon din, agad na pinatakbo nagpapanik na taga nayon ang kanilang lumang pickup truck sa site, nag-iwan ng bakas na alikabok. Nang dumating ang 15 truck, binuksan ni Ruel ang hood ng makina at nagsimulang ikonekta ang baterya ng kotse ng sunod-sunod gamit ang jumper cables. Bumulwak ang pulang spark, pinaitim ang kanyang makamay, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang maaleman na sumusunod sa manual ay baka sumuko, ngunit kami mula sa Construction Battalion ng Pilipinas, kung walang ngipin, gagamitin namin ang gilagid para makagawa ng kuryente. Ito ang aming paraan upang mabuhay. Sa kanyang matapang na sigaw, binuhay ang switch sa pansamantalang distribution board. Ang kuryente mula sa 15 baterya ng kotse ay dumaloy sa container at ang monitor ng AI na kanina ay itim ay nabuhay muli, naglabas ng asul na ilaw. Ang main pump na nagtutula ng mataas na presyon ng tubig ay nagsimulang umalog at muling gumana. Tagumpay, nahadlangan ang reverse flow. Normal na ulit ang operasyon. Hindi pa man sumisigaw ang mataw, biglang naging dugo pula ang abot tanaw sa kanluran. Naharangan ang sikat ng araw at bumalot ang kadiliman sa disyerto. Kahit na araw pa,
Ito ang pinakakinatatakutang kurtinaan kamatayan, namga taga Saudi isang sandstorm na tinatawa na habop na may bilis na 120 kilometer, ay papalapit sa amin. Ang dambuhalang padangang buhangin na umabot sa kalangitan ay mukhang pintuan ng impyerno na bumubukas. Ihinto ang makina. Kung pumasok ang buhangin, lahat ay masusunog tulad ng makina ng Amerika noon. Ligtas ang sarili. Sumigaw ako ng buong lakas. Ngunit matata na nakatayo si Inhinyero Shukri sa harap ng makina. Nakalahat ang kanyang nga kamay. Hindi pwede. Kung hihinto tayo sa makina ngayon, ang puro na asin sa graphene filter ay tutigas at gagawing bato ang buong kagamitan, magpakailanman. Haharapin natin ang bagyong ito, AI, Extreme Defense Mode. Lahat handa. Agad pakatapos ng utos ni Inhinyero Shukri, marahas na bumaksak ang sandstorm sa project site. Sa sitwasyon kung saan hindi mabuksan ang mamata at nakakasakal ang pahinga, 10 daliri ni Dr. David Tan ang sumasayaw sa keyboard ng pambihirang bilis. Palitan ang AI mode sa Extreme Survival System. Baguhin ang anggulo ng inlet ng 20 gra para sa maksimum na paglaban sa buhangin. Taasan ang presyon ng filter sa 150% para itulak ang butil ng buhangin. Ang Smart AI mula sa Pilipinas ay nagsimulang lumaban sa kalikasan upang mabuhay. Ang pag-atake ng microsen na nagpabagsak sa teknolohiya ng Pentagon mula sa kanluran ay ngayon ay tinatalo nga AI ang Pilipinas na nag-adjust sa anggulo ng balbula at presyon ng tubig ng libu-libong beses bawat segundo. Ang pansamantalang tolda ay natanggal. Ang makotse ay umalo na parang makarton na kahon. Ngunit 2 container lamang ng Pilipinas Hydrotech ang matatak na nakatayo. Ang AI ng Pilipinas ay hindi ginawa para sa greenhouse. Ito ay isang mabangis na hayop na isinaalang-alang ang nakababalif na hangin sa disyerto. Ngunit ang galit ng kalikasan ay hindi madaling talunin. Bang! Isang piraso ngang bakal na lumilipat ang tumama sa pangunahing bahagi ng mine pump na kumokontrol sa presyon ng tubig. Isang nakakapanindig balahibo na tuno ang narinig. Boss! Nasira ang power shaft ng mine pump. Ganap na naputol ang power. Sigaw ni Mang Ben sa gitna ng sandstorm. Ang puso ng sistema ay sumabog, walang kapalit. Ang high-pressure pump na ito ay espesyal na ginawa sa Pilipinas. Imposibleng makahanap ng kapalit nito sa buong Saudi Arabia. Naubusan na ang oras at lalong naging marahas ang buhangin. Nang sandaling iyon, si Zaira, na naka-wheelchair, ay itinulak ang kanyang nurse at naglakad nang nanginginig papalapit kay Inhinyero Shukri. Sa kanyang maliit na kamay ay may hawak na makinis at makintap na bato. Tito, ito ang lucky charm mula sa aking ninuno, si Laila. Poprotektahan ka nito. Huwag kang susuko, Tito. Huwag kang susuko. Sa pagkarinig sa boses ng bata, umagos ang luha sa mata ni Inhinyero Shukri. Inilagay niya ang bato sa kanyang bulsa at umugong na parang gutom na tigre. Mang Ben, Ruel, makinig kayo. Kung hihinto tayo ngayon, mamamatay ang batang ito. Gamitin ang anumang paraan. Ibenta ang kaluluwa sa demonyo kung kinakailangan. Buhayin muli ang pusong ito. Biglang tumayo si Mang Ben, ang machinery expert, at tumalon sa tambak ng sirang bakal. Bumalik siya habang hinihila ang isang malaki at kinakalawang na lumang pump na gawa ng Germany na iniwan 3 taon na ang nakalipas. Boss, pilitin nating iduktong ang bobong German pump na ito sa ating sophisticated na tubo. Ngunit hindi nagsinungaling ang makina. Nang pinaksama ang 2 tubo, may 5 mm na agwat. Kung tumagos ang high-pressure water sa agwat na ito, sasabog ang buong sistema. Walang adapter, walang rubber gasket upang takpan ang agwat na ito. Ang masigawang kawalan ng pag-asa ay nawala sa tunong bagyo. Nang sandaling iyon, inilabas ni Ruel ang kutsilyo mula sa kanyang baywang. Nang hindi lumilingon, tumakbo siya patungo sa pickup truck na kanilang sinasakyan, sinaksak ang gulong, at nagsimulang putulin ito ng buong lakas. Habang basa sa pawis at buhangin, itinaas niya ang makapal na piraso ng goma na pinutol mula sa gulong. Gagamitin natin ang piraso ng gulong na ito bilang emergency gasket. Shukri, dalhin ang welding machine. Sa gitna ng sandstorm na may bilis na 120 km, ang pagwe-welding ay isang mapanganib na kilos. Nang sandaling iyon,
Si Inhinyero Shukri at ang tatlo pang Pilipinong inhinyero ay bumuongang bilog sa paligid ng dalawang lalaki. Pinunit ng sandstorm ang kanilang mga trabahong damit at hinampas ang kanilang likod na parang latigo. Ang kanilang balat ay napunit at dumugo, ngunit magkahawak kamay sila at hindi gumalaw kahit isang pulgada. Sila ay naging perpektong pader ngang tao. Mabilis. Ang ating maaman noon ay nagwe-welding sa ilalim ng init na 50 degrees Celsius upang lupigin ang disyerto na ito. Huwag nating hayaan na matalo ang teknolohiya ng Pilipinas sa hangin ng buhangin. Sa sihaw ni Inhinyero Shukri, nagsimulang mag-welding si Mang Ben. Amoy ng nasusuno na goma at usoeng natunaw na bakal ang pumuno sa hangin. Ang sirang German pump at ang sophisticated na module ng Pilipinas ay pinaisa sa pamamagitan ng isang piraso ng gulongang truck. Tapos na ang pag-welding, sira ang gasket, buhayin muli ang main pump. Nang may malakas na pag-alog, nagsimulang umikot ang pump at ang humintong daloy ng tubig ay muling dumaloy sa dambuhalang tubo. Pagkatapos ng 4 na oras, nagsimulang humupa ang sandstorm. Nagsimulang sumikat ang araw sa mabalikat na mga Pilipinong bayani. Sa sinumpaang lupain kung saan sumuko ang Amerika sa sandstorm at sumuko ang Germany, 5 bayani na may dalang gulong ng truck, lumang bakal, at pambihirang determinasyon ay tinalo ang galit ng kalikasan. Mula sa discharge pipe ng Pilipinas Hydrotech, ang tubig ng buhay na mas malinaw at mas malakas ang daloy ay bumasa sa disyerto. Sa harap ng pambihirang tanawin na ito, ang sikat ng araw sa disyerto mismo ay tila yumuko ng may pagalang na bibigay ng liwanag sa kanila. Ang alikabok ay nagsimulang humupa. Ang langit na kanina ay pula na parang dugo ay muling luminaw. Sa harap ng malinaw na talon ng tubig na umagos mula sa lumang tubo, nawalan ako ng salita at bumagsak sa lupa. Sa gitna ng pagkawasak dahil sa sandstorm, ang container lamang ng Pilipinas Hydrotech, ang matatag na nakatayo, naklalabas na tubig na buhay ng walang tigil. Ang 5 Pilipinong inhinyero ay punong dugo at buhangin, humihingal. Ang masugat sa kanilang katawan ay mukhang mas marangal kaysa sa anumang medalya ng karangalan. Ang mga taga-nayon na kanina ay nagtatago, ay nagsimulang lumabas. Natahimik sila nang makita ang tanawin sa kanilang harapan. Ang tangke ng bakal ng Germany ay nasira. Ang sopistikadong kagamitan ng Amerika ay nalibing sa ilalim ng buhangin. Sa lupain ng kamatayan na ito, ang sirang pum lamang ng Pilipinas na tinapalan ng gulong ng truck ang buhay, pa rin at gumagawa ng malinaw na sariwang tubig. Pinunasan ni Dr. David Tan ang kanyang salamin at sinukat ang kalidad ng tubig. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Bip! Bip! Lumabas ang maliwanag na berdang numero sa screen. Ulat ng kalidad ng tubig. Turbidity 0, salinity 0.01%. E. coli at mapanganib na virus, ganap na 0. 100% na lumipas sa pinakamataas na pamantayan ng inuming tubig ng World Health Organization. Wow, ang tubig na ito ay ligtas. Inumin ng mga sanggol ngayon din. Nang magawa ang anunsyo na iyon, ako, nang hindi pinapansin ang aking suit, ay tumalon sa ilalim nga agos ng tubig. Sinasalo ko ang tubig na hilamos at ininom ito. Walang lasang asin, walang lasang buhangin o bakal. Ito ang pinakamabangong sariwang tubig na natikman ko sa buong buhay ko. Lumuhod ako. Ya Allah, ito ba talaga ang tubig mula sa lupain ng Al-Ula? Ang sumpa ng 65 taon ay sa wakas natapos. Nang sandaling iyon, lumapit si Zaira sa agos ng tubig. Nilinis ni Inhinyero Shukri ang kanyang kamay na puno ng dugo, pinuno ang isang basong malinaw na tubig at inilapit ito sa basa ng mga labi ni Zaira. Hawak ng bata ang baso gamit ang kanyang nangingini na maliliit na kamay at yuminom ng 1 o 2 lunok. Malinaw na luha ang umagos mula sa kanyang malalaking mata. Apo, tito, napakatamis ng tubig na ito. Hindi na masakit ang lalamunan ko. Hindi na ako masakit. Nang makita ang ngiti at marinig ang boses ng bata, nagsimulang yumukot ang mga taga-nayon. Ang matitigas na puso ng mga taga-Saudi ay lumambot sa pagkakita sa sandaling ang paglilitas ng isang namamatay na bata. Ang 65 taon ng uhaw ay napawi ng 5 higante mula sa isang maliit na bansa sa Asya.
Si Abdullah, ang matanda na kanina ay pinakamalakas mangutya, ay naglakat ng nanginginig papalapit kay Inhinyero Shukri. Sa harap ngang daan-daang tao, lumuhod siya sa buhangin. Matanda na ako at bulag. Ang kahon na tinawag kong laruan ay mas malakas pa kaysa sa 50 toneladang tangke ng Germany. 5 tao mula sa maliit na bansa na minamaliit ko ay nagawa ang hindi kayang gawin ng daan-daang tao mula sa mga superpower. Naloko ako nga mayabang na manloloko mula sa kanluran at hinama ang tunay na mga bayani mula sa silangan. Patawarin ninyo ang matandang bobo na ito. Agad na tinulungan ni Inhinyero Shukri ang matanda na tumayo. Sir, mangyaring tumayo kayo. Kami, mga Pilipino, ay hindi kailanman malilimutan ang ugnayan na nabuo kalahating siglo na ang nakalipas. Ang aming mga ama ay nahirap sa lupain na ito at responsibilidad namin bilang mga anak na magdala ng tubig ng buhay dito. Hindi ba tayo makapatid? Ang mapagpakumbaba at taos pusong sagot ay sinalubong na mga sigaw nga mabuhay Pilipinas at mabuhay Saudi mula sa mga tao. Sa kasukdulan ng nakakaantik na sandali na iyon, narinig ang nakakabingi na tunog ng rotor ng helicopter. 5 Black Hawk helicopter na pag-aari ng Royal Family ng Saudi ang lumapag sa gitna ng disyerto. 12 ng Elite Royal Guard ang lumabas at nagbukas ng daan. Sa gitna nila ay naglakad ang absolutong pinuno ng Saudi Arabia, si Crown Prince Muhammad bin Salman, sa pangkagipitang kalagayan ng bansa dahil sa pag-atake ng missile. Ang numero 1 pinuno ng bansa ay dapat sana ay nasa ilalim ng lupa sa Riyadh. Ngunit nang matanggap lamang ang radio report na gumawa ng himala ang pangkat ng Pilipinas, siya mismo ang lumipat sa mapanganib na hangganan na ito. Ang mukhang ng Crown Prince ay mukhang pagod ngunit ang kanyang mamata ay nagniningas na may pambihirang espiritu. Nagsalita siya, Tariq, totoo ba ang report na natanggap ko? Nasaan ang magumawa ne? Tubig sa lupain ng kamatayan na ito sa loob ng 48 oras? Na hinarap ang pinakamasamang habop storm sa kasaysayan ng Saudi? Pinunasan ko ang aking mga luha at itinuro ang 5 Pilipinong inhinyero na punong dugo, langis at putik. Nang hindi pinapansin ang kanyang mamahaling robe, lumakad ang Crown Prince sa ilalim ng agos ng tubig. Tiningnan niya ng may paganga ang German pump na tinapalan at ang sophisticated na AI module mula sa Pilipinas na gumagana ng perpekto sa ibabaw nito. Itinulat niya ang ginintuang baso na inabot ng kanyang asistan. Sa halip, sinasalo niya ang tubig mula sa tubo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang absolutong pinuno ng Saudi ay uminom ng tubig mula sa maruming tubo ng hindi humihinga. Nanlaki ang kanyang nga mata. Uminom siya ulit ng 2, 3 beses. At sa susunod na sandali, ang matatak na pinuno na hindi natakot sa libu-libong misa ng Iran ay lumuhod sa gitna ng disyerto. Tinakpan ang kanyang mukha at umiyak ng humihikbi na parang bata. Ya Allah, talaga bang nangyari ang himala? Hindi ako natulog ng ilang araw. Hindi dahil sa nasusunog na mga balon ng langis o sa nawawalang dolyar. Natakot ako kung naputol ang kuryente sa malupit na lupain na ito na walang ilog. Ang aking minamahal na mamamayan ay mamamatay sa uhaw na parang hayop sa kalsada. Ang aking kaawa-awang mamamayan na iniwan ng Amerika at Germany ay iniligtas ninyo, o mga bayani ng Pilipinas. Tumayo ang Crown Prince at hinawakan ang 2 maruming kamay ni Inhinyero Shukri. Isang kilos na hindi kailanman nangyari sa kasaysayan ng Saudi kung saan ang isang dugong buhaw ay unang humawak sa kamay ng isang ordinaryong tao. Narinig ko ang lahat ng kuwento tungkol sa gasket ng gulong at ang pader ng tao na inyong itinayo upang protektahan ang inyong makina. Hindi lamang kayo mainhinyero o mangangalakal. Kayo ay madunay na tagapagligtas na nagpabuhay muli sa puso at mga daluyan ng dugo ng aming kaharian ng Saudi na halos gumuho. Ang malakas na tinig ng Crown Prince ay umalingaw-ngaw sa buong disyerto. Mula ngayon, idinedeklara ko sa buong mundo, ang pangunahing kasosyo para sa aming Vision 2030 ay ang Pilipinas. Ang mamayabang na kumpanya ng Germany at Amerika na tumakbo ay pinapalayas mula sa lupaing ito magpakailanman. Lahat ng 200 bagong desalination plant projects sa buong Saudi Arabia na nakakahalaga ng $50 bilyong humigit kumulang 235 bilyong ringgit ay ibinibigay
ng eksklusibo sa Pilipinas Hydrotech. Pilipinas at mga ministro, tandaan ninyo ang aking mensahe. Kung isang araw, makulang ang ating mga kapatid mula sa Pilipinas kahit isang patak ng langis, buksan ang ating bodega ng langis at ibigay ang lahat sa kanila. Ngayon, sila ay magkapatid natin sa dugo. Ibigay ang lahat ng langis sa Pilipinas. Ang walang katulad na deklarasyon mula sa isang absolutong pinuno ay sinalubong ng sigaw mabuhay Pilipinas mula sa daan-daang tao. Ang mga mayabang na pinuno ng gitnang silangan na noon ay naniniwala na ang pera ay kayang bilhin ang lahat, ay ngayon ay lubos na yumukot sa harap ng taos-pusong intensyon na Pilipinas na handang isugal ang buhay upang iligtas ang kanilang mamamayan. Mabilis na kumalat ang balita. Ang share ng Siemens Germany ay bumaksa ng 14% sa isang araw. Ang General Electric GE ng US ay nawalan ng 3 malalaking tender sa gitnang silangan. Ang bakante ay napunan ng Pilipinas. Ang UAE, Egypt at Oman ay agad na nagpadala na request para sa kooperasyon. Sa loob ng wala pang isang buwan, ang market share ng Pilipinas sa desalination sa gitnang silangan ay tumalon mula 8% hanggang 41%. Ang kumpanya na toray mula sa Japan na hindi kailanman nagpababa na presyo sa unang pagkakataon sa kasaysayan ay nagpadala ng mungkahi na bawasan ang presyo ng filter ng 30% sa Pilipinas. Ang mungkahi ay tinanggihan. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Zaira mula sa kanyang wheelchair at niyakap si Inhinyero Shukri. Tito, iinumin ko ang malinis na tubig na ito araw-araw at gagaling ako agad. Pag malakas na ako, mag-aaral ako sa Pilipinas. Gusto kong maging mahusay na scientist ng tubig tulad mo na nagliligtas ng buhay ng matao. Nangangako ako. Sa pagkarinig sa pangako ng bata, sa wakas ay umagos ang luha sa matang 5 Pilipinong bayani. Ang malalakas na balikat ni Inhinyero Shukri ay tila nanginginig sa unang pagkakataon. Sa pagkakita sa marangal na tanawin na ito, naramdaman ko ang isang malalim na pagkabigla. Ang nagligtas sa aming bansa mula sa pagkasira ay hindi ang biyong-biyong doyar ng langgisyo ang sopistikadong nuclear submarine technology ng Amerika. Ito ay ang espiritu ng pagiging Pilipino, pambihirang tibay sa krisis at ang pinakamahalaga, malalim na pagmamalasakit sa pagdurusa ng iba. Pilipinas, isang bansa na mukhang maliit sa mapa ng mundo, ngunit sila ay tunay na mahigante na nagpabagsak sa 60 taong sumpa at mahigpit na humawa sa pulso ng buhay ng 35 milyong mamamayan ng Saudi. Ang kwento ng mga Pilipinong inhinyero na gumawa ng 72 oras na himala sa disyerto. Ano ang pakiramdam ninyo sa sinumpang lupain kung saan ang mga superpower ng mundo ay nangutya at tumakbo? Ang ating mabayani, kahit na kinailangan nilang gumamit ng mapiraso ng gulong ng truck, ay matagumpay na nakagawa ng pinakmumulan ng buhay. Hindi lamang ito tagumpay ng teknolohiya, kundi tagumpay ng espiritu at taos-pusong intensyon ng Pilipinas na hindi kailanman sumuko. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng kasaganaan at teknolohiya na ating tinatamasa ngayon, mayroong sakripisyo ng nakaraang henerasyon ang ating mga ama at lolo na nahirap sa ilalim ng matinding init ng araw para sa pamilya at bansa. Ang kanilang dakilang DNA ang nagbigay buhay sa himala na nakpaluhot sa Crown Prince ng Saudi ngayon. Sa nakaraang henerasyon na nagtayong bansang ito at nagpalakian, kanilang maana upang maging numero 1 inhinyero sa mundo, yumuyuko kami ng may buong paggalang at pasasalamat. Dahil sa inyo, narito ang Pilipinas ngayon. Kung ang ipinakmamalaking kuwentong ito ay nakpasiklap na apoy na espiritu sa inyong puso, mangyaring ibigay ang inyong suporta at ibahagi ang inyong mga salita ng pahihikayat sa comment section para sa ating mga bayani at para sa ating sarili. Salamat sa paglalaan ng oras. Sana ang inyong buhay ay laging malinaw at nakakapresko tulad ng sariwang tubig sa disyerto. Sa inyo na nagpangalaga ng magandang pangalan ng Pilipinas, kayo ang aming ipinagmamalaki at aming nga bayani magpakailanman. Magandang gabi.